Nakabook ka na ba ng business class tickets? Ito ang mensaheng bumungat kay Charla sa cellphone niya mula sa biyenan niyang si Elena. Walang tanong kung kailan ba ang napakasunduang petsa ang selebrasyon o kung saan magandang idaos. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang klas ng upuan niya sa eroplano. Nakaupo si Charla sa harap ng kanyang desk sa opisina, tulala sa screen ng cellphone. Bilang accounting manager sa isang kumpanya, abala siya sa pag-aasikaso ng sandamakmak na trabaho, pero ang isang linyang mensahe na iyon ay mas mabigat pa sa torengam ga papeles na kailangan niyang pirmahan. Napalunok si Charla bago maingat na nakreply. Nay, para po ba sa inyo yung business class? Agad-agad, parang nakaabang lang, pumasok ang sagot ni Elena. Aba, siyempre. Sa tingin mo ba pasasakayin mo ang isang 70 anyos na matanda sa ekonomi sa ganoong kalayong biyahe? Mamamaga ang mabinti ko at sasakit ang likod ko, hindi ko kaya. Dapat sa pagkakataong ito, ayusin ninyo. Hindi pa po kasi kumpirmado kung ilan tayong lahat. Kailangan po muna nating malaman ang bilang na bisita. Ako na ang bahala diyan. Nakausap ko na ang lahat ng nakamag-anak. Tuwang-tuwa sila at lahat sila sa samaraw. Napabuntong hininga si Carla at napapikit. Ang ibig sabihin ng ako na ang bahala ay si Carla pa rin ang magbubuk at, higit sa lahat, magbabayad ng lahat ng gastusin. Muli siyang naglakas loob na magtipe. Nay, hindi po ba mas magandang pag-usapan muna natin ang budget? Mukhang malaki po kasi ang aabutin. Budget? Naman Carla. Ilang beses ba sa buhay ng isang tao ang 70th birthday? Huwag ka ngang masyadong mawenta. Sinabi ko nang ayusin niyo, di ba? Iyon lang ang huling sinabi ni Elena at hindi na muling nagreply. Nanginginig na ibinaba ni Charla ang kanyang cellphone. Pagsapit ng tanghalian, isang file ang lumabas sa kanilang family group chat. Ang titulo, Itinerary para sa 70th birthday ni Mama. Nanginginig ang puso ni Charla habang binubuksan ang file. Isang detalyadong 4 araw, 3 gabi na schedule sa El Nido, Palawan ang nakasulat. Mula sa pangalan ng luxury resort, sa uri ng fan na rerentahan, sa listahan ng mamahaling restaurant, at pati na sa private island hopping tour, lahat ay nandun. Nag-type si Carla sa group chat. Ano po ito? Bakit hindi man lang po kayo nagsabi sa akin? Parang kidlat na sumagot ang hipak niyang si Liza. Ate Carla, pinag-isipan naming mabuti yan, ilang araw naming binuo yan. Ang ganda ng plano, di ba? Liza, paano nyo naman napagdesisyunan ang lahat ng ito nang hindi ako kinokonsulta? Naku, ate, alam naman naming super busy ka sa trabaho kaya tinulungan ka na namin. Ikaw na ang bahala sa booking, magaling ka naman diyan, di ba? I-finalize mo na lang. Ang tono ni Liza ay parang napaka-natural ngang lahat at wala siyang pakialam sa bigat na idinudulot nito kay Carla. Nangingini ang kamay ni Carla habang muling tinitingnan ang itinerary. 15 pala tayo. Akala ko ba mga 10 lang? Oo ate. Habang kinakausap kasi namin sila, gusto rin daw sumama nga tito at tita, pati mapinsan. 70th birthday ni Mama? Mas makabuluhan kung maraming kapamilya ang magdiriwang, di ba? Walang bahid ng pahingi ng paumanhin sa boses ni Liza. Nang gabing iyon, dumating ang asawa niyang si Marco galing trabaho. Ipinakita ni Charla ang itinerary sa asawang papasok pa lang ng pinto. Mahal, alam mo ba to? Oh, nabanggit ni Mama nung nakaraan. Sa Palawan na raw napagdesisyunan. Sagot ni Marco habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Napatawa si Carla ng mapakla. Kailan pa napagdesisyunan? Ngayon ko lang nalaman noong lumabas sa GC. Noong nakaraang linggo. Noong nakita-kita kami saglit. Sabi mo busy ka sa overtime. Kaya naisip kong sabihin na lang sa'yo kapag kalmado na. Ano ba ang big deal dun? Nakaraang linggo? Ibig sabihin, isang linggo na akong walang kaalam-alam? Ano ka ba? Ikaw naman talaga ang magaling sa mag-booking, di ba? Birthday ni Mama, konting sakripisyo naman bilang manugang. Ginagawa naman tungang lahat. Huwag ka nang maginarte. Iyon lang ang sinabi ni Marco at pumasok na sa kanilang kuwarto. Naiwan si Carla sa malamig na hapagkainan, muling binuklat ang itinerary. Business class para sa 15 tao. Aabutin ng halos kalahating milyon ang pamasahe pa lang. Ang hotel ay isa sa mga pinakamahal sa El Nido. Malalaking fan ang kailangan. At ang private tour ay para lang sa mga may malaking budget. Isang simpleng kalkulasyon lang, aabutin ito ngang halos 1 milyon. 1 milyon. Bulong ni Charla sa hangin. Ang numerong iyon ay parang dumagan sa kanyang dibdib. Biglang tumunok na naman ang cellphone niya. Si Elena. Carla, siguraduhin mong ocean view ang lahat ng kuwarto. Ha? At dapat kasama na ang breakfast buffet. Nakakahiya naman sa makamag-anak nating galing pa sa malayo kung hindi natin sila mapapakain ng maayos.
Nay, sobrang dami na po natin. Baka hindi na po kayanin ng budget. Ano, budget na naman, sa 70th birthday ko, puro para ang nasa isip mo. Sinabi ko nang ayusin mo, may reputasyon tayong inaalagaan. Kung simple lang ang handaan, mapapahiya ang buong pamilya natin. Naintindihan mo? Sigaw ni Elena bago ibaba ang tawag. Napakagatlabi si Charla at naguna lang para matapos na. Kinabukasan, habang nagmamaneho papasok sa trabaho, tumawag naman si Liza. Ate Carla, nabook mo na ba yung matiket? Baka maubusan tayo ng upuan. Hindi pa. Liza, kailangan muna nating pag-usapan kung paano hahatiin ang gastos. Natahimik sandali si Liza, tapos ay tumawa ng may pang-iinsulto. Kayo na ni Kuya Marco ang mag-usap niyan. Grabe ang sakit ng ulo ko sa pag-isip ng itinerary na yan. Ang booking naman ang specialty mo, kaya tiwala kami sayo. Hindi na hinintay ni Liza ang sagot at binabaan siyang telepono. Humigpit ang hawak ni Carla sa manibela. Pagdating sa opisina, binuksan niya agad ang computer. Pero imbes na trabaho, airline websites ang gunan niyang tiningnan. Manila El Nido. Business class para sa 15 tao. LI 750. 000. Luxury Resort, Ocean View Premium Rooms, 3 gabi na may kasamang almusal, ali 500,000, van rentals, ado 100,000, idagdag pa ang private tour, pagayin sa mga restaurant, at iba pang gastusin. Ang eksaktong numero ay umabot sa 1,650,000. Ibinaba ni Carla ang calculator at natulala. Walang sinuman sa pamilya ang asawa niya ang nakbanggit kung sino ang makbabayat ang dambuhalang halagang ito. Biglang may pumasok na mensahe mula sa isang tita. Carla, yung island tour, siguraduhin mong umaga. Ha, masyadong mainit sa hapon. Hindi ko kaya. Opo, tita. Sige po. Sagot ni Charla na parang isang robot. Nung tanghalian, tinawagan niya si Marco. Mahal, kinompute ko na, mga 1,065 milyon ang abutin. Paano natin babayaran to? Bakit ang laki naman yata? Subukan mong kausapin si mama. Birthday ng nanay mo, bakit ako ang kakausap? Ako ang nag-ayos. Kaya tama lang na ako ang mag-report sa kanya. Basta, busy ako ngayon. Mamaya na lang. Muli, umiwas si Marco sa responsibilidad. Ipinatong ni Carla ang noo niya sa mesa ang tsanteen. Bandang 3:00 ang hapon. Tumawag na naman si Elena. Charla, kumpirmado na ba yung Mia Restaurant? Inayos pa po? Nay. Pero nay, yung gastos po, abot ng 1.65 million. Paano po natin gagawin to? Ano? Humihingi ka ba sa akin ng pera? Sa mismong may birthday? Bilang manugang, hindi mo man lang kayang ibigay yan? Ipinagmayabang pa naman kita sa lahat, tapos bibiguin mo lang ako ng ganito? Galit na ibinaba ni Elena ang telepono. Pag-uwi niya, naabutan niyang nakahiga sa sofa si Marco, nanonood ng TV at tumatawa. Mahal, kinausap ko si nanay tungkol sa gastos. Nagalit lang at sinabing bahala na raw ako. Walang imik si Marco, patuloy lang sa paglipat ng channel. Tahimik na pumasok si Carla sa kuwarto at binuksan ang laptop. Kailangan kong itago ang lahat ng ebidensya. Hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Bulong niya sa sarili. Sa labas, bumabalot na ang dilim. At sa puso ni Carla, nagsisimula ng umapoy ang isang malamig na plano ng paghihiganti. Isang Sabado ng umaga na dapat sanay payapa, ngunit walang tihilang tunog cellphone ni Carla. Isang internet link mula kay Lisa. Ate Carla, tingnan mo to. Ang ganda hotel. Diba? El Nido Royal Suites. Ang ganda MH review. Dito, siguradong tataas ang tingin ng lahat kay mama. Mabigat ang loop na pinindot ni Carla ang link. Isang napakagarang suite na nakakahalaga ng 91,000 bawat gabi. Ang napakasunduan nilang premium room ay 91,000 lang. Liza, iba na ito sa napag-usapan natin. Doble ang presyo. Ah, yun ba? Nakita kasi ni mama yung mga picture ni kuwarto. Sabi niya masikip daw at nakakahiya. Siyempre, kasama ang mga kamag-anak. Dapat daw sweet na. Pumayag ka na, ate. Ha! Muling kinuha ni Carla ang calculator. 5 suite para sa 3 gabi ay abot na ng 1,500,000 para sa accommodation pa lang. Liza, 1.5 million ang hotel pa lang. Sobrang laki na engatinas ang budget. Ate, minsan lang sa buhay ni mama to, kung magtitipid tayo, ano na lang ang sasabihin ng matita at tito? Sama-sama naman tayong mag-enjoy. Huwag ka namang masyadong barado. Ginawa pa siyang masama ni Liza. Walang nagawa si Charla kundi ay screenshot ang usapan at i-save sa isang folder. Bandang hapon,
Tumawag mismo si Elena. Charla, nakita mo na yung sinan ni Liza, di ba? Opo, Nay. Nakita ko na po. Sige, diyan mo iBook. Ako mismo ang nahanap niyan. Ang ganda ng facilities, para may pakita ko rin sa mga kamag-anak kung gaano ka-capable ang manugang ko, di ba? Nay, pero doble na po ang gastos sa plano. Baka po hindi na natin kaya. Anong hindi kaya? Buong buhay akong nagsakripisyo, ngayon lang ako hihiling. Pati ba naman yan, ipagkakait mo, bakit ba puro pra ang bukang bibig mo? Irritableng sabi ni Elena at binabaan na naman siya. Hindi pa doon natapos. Pagsapit ng Lunes, sa Family GC, may bagong mensahe si Liza. Naisip ko lang, sa huling gabi, doon na lang tayo sa sikat na seafood restaurant sa tabing dagat. Sabi nila, sobrang sarap daw ngang lobster doon. Sinarik ni Carla ang panggalan ng restaurant. Isang fine dining place na nagkakahalaga ng abo ni 5,000 bawat tao. Para sa 15 tao, abot ng abo ni 75,000 para sa isang hapunan. Nang gabing iyon, seryoso niyang kinausap si Marco. Mahal, tingnan mo to. Ito na ang kabuwang gastos. Sinulyapan ni Marco ang screen. Nang makita niya ang numero sa dulo, nanlaki ang mamata niya, 52,300,000. 2,000,000. Sigurado ka ba sa kalkulasyon mo? Si Nanay. Nagpumilit sa suite. Si Liza. Pinalitan lahat ng restaurant at turang pinakamahal. Kahit na, sobrang laki niyan. Kaya nga, mahal. Kailangan nating linawin kung sino ang magbabayad nito. Iniwas ni Marco ang tingin. Tanungin mo si Mama. Tutal ikaw naman ang nag-ayos. Tinanong ko na siya. Sinabihan lang ako na bahala na raw ako. Huwag mong sabihing iniisip mong tayo ang sasalo sa lahat na ito. Hindi naman sa ganun, pero para sa reputasyon ni Mama. Bayaran na muna natin, tapos baka mag-ambag-ambag na lang sila mamaya. Huwag tayong masyadong mahigpit sa pamilya. Mamaya. Kailan yang mamaya? May pangako ka ba mula sa kanila? Basta, ayusin mo na lang. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Tumayo si Marco at pumasok sa banyo. Kinabukasan ng madaling araw, may mensahe na naman si Liza. Ate Carla, sasama na rin pala mga anak ko. Gustong-gusto nilang magpalawan. Isama mo na rin sila sa business class, ha? Hindi makapaniwala si Carla. Lisa, 17 na tayo. Dadagdag na naman ang gastos. Ano ka ba, ate? Pamangkin mo naman sila. Parang hindi mo kayang ilibre ang pamasahe nila. Ang galing mo naman, di ba? Ang tawag ni Elena ang nagpatibay ang lahat. Carla, sasama mo apo ko, ha? Mas masaya kapag marami. Bakit parang hindi ka masaya? Huwag ka nang magreklamo. iBook mo na lahat ngayon. Pagdating sa opisina, imbes na booking sites, isang bagong folder ang ginawa ni Carla. Isa-isa niyang kinunan ng screenshot ang lahat. Ang mga mensahe ni Liza, ang mga narecord na tawag ni Elena, at ang mga walang kwentang usapan nila ni Marco. Sige, tingnan natin kung hanggang saan kayo. Itatala ko ang lahat. Ang mga mata ni Carla ay nanlalamig. At sa isip niya, nabubuo na ang isang plano. Gabi ng Miyerkules, tinawagan ni Carla si Elena. Nay, tungkol po sa gastos, kailangan na po talaga nating ayusin. Bakit? May problema ba? Naging matalim ang boses ni Elena. Hindi po problema, pero kailangan po nating malaman kung paano ang hatian para ma-finalize ko na ang booking. Mahigit 2.3 milyon na po ang total. Natahimik si Elena, tapos ay bumuntong hininga ng malalim. Hatian. Charla. Ganyan ba talaga ang sasabihin mo sa akin? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako magse-celebrate ng ganito. Tapos pera pa ang problemahin ko? Sobra ka naman. Nay, hindi po ito pagiging makwenta. Kailangan lang po nating maging praktikal. Hindi po namin kayang solohin ang 2.3 milyon. At ano ngayon ang gusto mong palabasin? Na dahil sa pera, ipapahiya mo ako? Pinalaki kita na parang tunay na anak, tapos ganito ang isusukli mo? Humagulgol si Elena bago ibaba ang telepono. Wala pang 10 minuto, tumawag si Liza. Ate Carla, anong ginawa mo kay Mama? Umiyak siya sa kwarto. Pinag-usapan lang namin ang hatian sa gastos. Masama ba yon? Ate, dapat mas maingat ka. Sino ba namang hindi masasaktan kung diretsahan mong sisingilin ang my birthday? Wala ka talagang delikadesa. Sino ang dapat kong kausapin? Ikaw ba ang magbabayad? Natihilan si Lisa. Ako? Nag-file ng ako NJ leave para lang planuhin to. Ikaw ang in charge sa booking at gastos, di ba? Kailan ko sinabing ako ang sasalo sa lahat? Dahil ba accounting manager ako? Ako na rin ang taga-pundo ng pamilya nyo? Hindi naman,
Pero ikaw ang pinakamaasahan sa amin. Grabe ka, ate. Sobrang nakaka-disappoint ka. Galit na ibinaba ni Liza ang tawag. Muling naksef ang ebidensya si Charla. Dumating si Marco na madilim ang muha. Anong sinabi mo kay mama? Tumawag siya sa akin. Umiyak. Gusto na raw niyang mamatay. Sinabi ko ang tutu. 2.3 million. Saan natin kukunin yon? Kahit na, hindi mo dapat sinabi ng diretsahan. Konting tiis na lang sana. Matatapos din to. Anong matatapos? Makakautang tayong 2-3 milyon. Paano yon matatapos? Basta, isang beses lang naman to. Magpasalamat pa nga si mama sa atin balang araw. Huwag ka nang gumawa nga eksena. Kinabukasan, pati matito at tita niya ay tumatawag na. Carla, narinig ko ang nangyari. Huwag mo namang saktan ang damdamin ng ate Elena ko. Ayusin mo na lang yan ng tahimik. Carla, hindi kumakain ang ate ko dahil sayo. Bilang manugang, maging bukas palat ka naman. Pag uwi niya, nandun si Elena. Marco, yung gastos sa birthday ko, sa pangalan niyo na lang ng asawa mo ilagay lahat. Ayokong magmukhang namamalimos sa sarili kong mga anak. Huwag lang kayong maging kuripot. Sabi ni Elena habang nakatitih ng masama kay Carla. Kalmadong sumagot si Carla. Nay, hindi po ako kuripot. Gusto ko lang linawin. Kung sa pangalan ko po lahat, kanino po ang booking? Siyempre sayo, ikaw ang nag-ayos. Ibig sabihin, kung sa pangalan ko, hawak ko rin ang karapatang i-cancel ang lahat? Natigilan si Elena. Sumingit si Marco. Mahal, bakit ka naman nagsasalita ang ganyan? Hindi naman sa ijajanjal ko. Tinatanong ko lang kung hanggang saan ang karapatan ko sa 2-3 milyon na ilalabas ko. Dito sa laptop ko. Sabi ni Charla habang binubuksan ang isang folder. Nandito ang lahat ng ebidensya, ang mga mensahe, tawag, at ang detalyadong listahan ng gastos, para malinaw kung kanino tayo sisingil balang araw. Oras na para makaalaman, ang mamata ni Charla ay hindi na mamata ng isang masunuring manugang. Ito ay mamata ng isang taong handa ng magsimula ng isang malaking bagyo. Biyernes, alas 8 ang umaga, sunod-sunod ang tawag mula kay Elena. Carla, anong klaseng ugali yan? Ebidensya? Ginagawa mo ba akong manloloko? Nay, para lang po maging transparent ang lahat. Transparent. Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin. Pinalaki kita ng 20 taon tapos ganito lang? Pagkatapos niya, si Liza naman. Ate, dahil sayo, hindi nakatulog si mama. Ang sama-sama mo, masama ba ang maging organisado? Kung ang tiwala niyo ay nakasalalay sa pananahimik ko habang binabaon niyo ako sa utang, pasensya na, wala akong ganong tiwala. Sunod-sunod na ang tawag. Tito, tita, pinsan, kaibigan ni Elena, lahat ay may isang sinasabi, huwag kang makwenta, pamilya tayo. Ikaw na ang umintindi, hindi na sinasagot ni Carla ang mga tawag, pero lahat ng missed calls ay kanyang ini-screenshot. Umabot sa punto na tumawag si Liza sa landline ng opisina. Ate, hindi ito mareresolba kung mananahimik ka. Iniisip ng lahat na dahil hindi ka kumikibo, pumapaya ka nang ikaw ang gumastos sa lahat. Sino ang nagsabi niyan? Ikaw ang nag-ayos at hindi ka tumututol. Kaya iyon ang inaakala nila. Tuwang-tuwa na sila mama at mga tita. Huwag mo nang sirain ang kasiyahan nila. Kung iyan ang gusto nilang isipin, bahala sila, mahinang sagot ni Carla. Ano? Ibig sabihin? Ikaw ang magbabayad? Huwag mong gamitin ang telepono ang opisina para sa personal na bagay. Ibababa ko na. Sa pagtatapos ng araw, 33 na tawag ang natanggap niya. Lahat ay itinala niya sa isang Excel file. Pag uwi niya, naabutan niyang nakapatay ang cellphone ni Marco. Bakit hindi mo sinasagot ang manatawag? Nalobat. Ayoko nang makipag-usap. Pinatay ko na lang. Gusto ko ring mabuhay. Mahinang sagot ni Marco. Ikaw, pwedeng tumakas. Ako hanggang sa opisina. Hinahabol nila. 33 na tawag ang natanggap ko. At ang kapatid mo, ipinakalat ng ako na raw ang taya sa lahat. Ipinakita ni Charla ang lock ng nga tawag. Natulala si Marco. Lahat yan. Ngayong araw lang. Oh, ito ang ebidensya. Ang pananahimik ko ay hindi paksang-ayon. Kailangan ko lang ng sapat na pruweba para tapusin ang kabaliwang ito. Sabado, alas 4 ang madaling araw, nagising si Charla. Tahimik siyang bumangon at binuksan ang laptop. Isa-isa niyang tiningnan ang lahat ng bookings na nasa pangalan niya. Airline tickets, 17 na tao. Refundable pa. Luxury suites, 5 kwarto. Walang cancellation fee kung 10 araw bago ang check-in. Van at private tour,
may sapat pang panahon para i-cancel ng libre. Tiningnan ni Carla ang kalendaryo. 23 araw pa bago ang biyahe. Nasa golden time siya para i-cancel ang lahat ng walang babayarang multa. Tama na. Kung gusto niyong handaan, gamitin niyo ang sarili niyong pera. Sa isang iglap, pinindot niya ang cancel booking para sa flight ticket. Sunod-sunod niyang kinansela ang lahat, ang hotel, ang fan, ang tour. Sa bawat click, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lahat ng cancellation confirmation ay kanyang na-save. Alas 8 ng umaga, nagsimula ang kaguluhan. Ang cellphone ni Marco ay halos sumabog sa dami ng notifications. Kuya, bakit may cancellation text galing sa airline? Anong nangyayari? Mensahe ni Liza sa GC. Napasigaw si Marco. Pagbukas niya ng group chat, puro cancellation alerts ang laman. Carla, ikaw ba ang gumawa nito? Dahan-dahang iminulat ni Carla ang kanyang mga mata. Oo, ako. Nasa pangalan ko, sa card ko, kaya karapatan kong i-cancel. May problema ba? Ang group chat ay parang bulkang sumabog. Sinong demonyo ang sumisira sa birthday ko? Elena. Ate, nababaliw ka na ba? Liza. Mahal. Magpaliwanag ka sa GC. Sabihin mong magbubuk ka ulit. Sigaw ni Marco. Bakit ko gagawin yon? Noong pinipilit niyo akong bayaran ang 2-3 milyon. Okay lang. Ngayong kinansela ko. Ako ang masama. Walang mali sa ginawa ko. Sila na lang ang mag-book ulit. Matatanda na sila, diba? Tumawag si Elena kay Marco. Sumisigaw. Marco, ipakausap mo sa akin yang asawa mo. Ibalik niya lahat sa dati. Nagtaas na ang presyong lahat. Hindi na ako magbubuk. Kung gusto nila, yung ibang capable na kamag-anak ang gumawa. Ang group chat ay punong galit at paninisi. Pero walang naglakas loob na tumawag ng diretsahan kay Carla. Tanging si Marco lang ang kanilang ginigipit. Mahal, paano kung atakihin sa puso si Mama? Ikaw ang sisisihin. Pagmamakaawa ni Marco. Kayo ang may responsibilidad. Ikaw ang MacBook. Sa card mo. Saluhin mo ang 2-3 milyon. Anak ka, di ba? Magpakita ka ngang pagmamahal sa nanay mo. Natamem si Marco. Alam niyang kahit kailan, hindi kakayanin saving niya ang halagang iyon. Biglang tumahimik ang group chat. Walang sinuman ang nagsabing, "Sig, ako na ang magbabayad." Ngumiti si Carla ng malamig. Ang tunay na pahihiganti ay nagsisimula pa lamang. Linggo ng umaga, dinik na dinik ang kalabok sa pinto. Si Elena, namumula sa galit, ang pumasok. Carla, lumabas ka diyan. Sino ka sa akala mo para sirain ang birthday ko? Nay, anong karapatan kong kanselahin? Karapatan ko po bilang taong magbabayad sana ng 2-3 milyon. Nung pinapapasan niyo sa akin ang utang, okay lang na sa pangalan ko. Ngayon, iba na. Ang responsibilidad ay sa akin, pero ang karapatan ay sa inyo. Walang ganoong batas. Dumating si Liza. Ate, dahil sayo, ako ang sinisising mga tita. Kung ganun, Liza, ikaw na ang mag-book ulit. Gamitin mo ang car mo. Natigilan si Liza. Mama, 2.3 milyon yan. Saan ako kukuhang ganong kalaking pera? Hahati-hatian na lang natin mamaya, sabi ni Elena. Mamaya? Mama, umamin ka na. Walang magbabayad diyan. Gusto lang nilang lahat ng libreng bakasyon, sigaw ni Liza. Tama si Liza, sabi ni Carla. Kaya nga noong una pa lang, tinatanong ko na kung paano ang hatian. Nag-type si Liza sa group chat. Kailangan nating MacBook ulit. Ang ambak bawat tao ay 545,000. Paki-confirm kung sino ang magbabayad hanggang Biyernes. Ang mensahe ay nabasa ang lahat. Pero lumipas ang 10-20 minuto, walang sumasagot. Tumawa si Liza ng mapakla. Kita nyo na, ito ang pamilya natin. Kapag libre, ang saya. Kapag may bayat, lahat nagtatago. Nay, ito ang mga kamag-anak na ipinagmamalaki mo. Maputla ang mukha ni Elena. Aalis na ako, sabi ni Liza. Tama si Ate Carla. Lunes NG gabi. Nagpost si Carla ng Excel file sa GC. Final costing po. Dia 145,000 per person. Ang unang nakreply ay isang tito. Masyadong mahal. Baka pwedeng bawasan. Kahit sa malapit na hotel na lang sa Tagaytay. Sunod-sunod na ang mga mensahe. O nga, hindi kailangan sa Palawan. Gumawa ulit si Carla ng bagong kalkulasyon. Okay, Tagaytay Hotel Celebration. 545,000 per person. Paki-confirm. Tumawag si Elena, galit. Carla, ang birthday ko. Sa Tagaytay lang, pinapahiya mo ako. Sila po ang nagsabi.
Nay. Hindi na raw po nila kaya ang gastos. Bakit hindi na lang kayo ang magdagdag? Nay, 45,000 nga po, mabigat na sa amin. Hanggang doon lang po ang kaya namin. Muling nagwala si Elena sa Gesi, pero wala nang pumansin sa kanya. Kinabukasan, nag-message si Liza. Ate, kailangan pa ba naming magbayad? Yung mga anak ko, may bayad din? Oo naman. Kung kasama sila, 4 kayo. 180,000 ang sa inyo. Kung ganun, hindi na lang kami sasama, masyadong mahal. In-update ni Charla ang listahan. Mula 16, naging 12 na lang ang kasama. Tumaas ang ambagan. Updated costing, dahil hindi na kasama pamilya ni Liza, ang 60,000 na po per person. Dahil dito, sunod-sunod na ang nag-back out. Pasensya na, may biglang lakad, hindi na kayang budget. Habang nababawasan ang tao, lalong tumataas ang bayarin ngam nga natitira. Ang huling kalkulasyon. Final attendance, 5 tao. Ambagan, 5,200,000 per person. Tumahimik ng tuluyan ang group chat. Pag-uwi ni Marco, bagsak ang balikat. Mahal, halos kanselado na raw ang birthday ni Mama. Alam ko. 5 na lang sila. Kasama ka pa ba? Pasensya na. Dapat nun ko pa ginawa ang tama. Sa araw mismo ang 70th birthday ni Elena. Maagang pumasok sa trabaho si Charla. Mahal, hindi ka ba talaga pupunta? Hindi. May trabaho ako. Paano naman ang reputasyon ko? Reputasyon mo, problema mo. Tapos na ang obligasyon ko. Ang dapat sana'y bonggang selebrasyon ay nauwi sa isang simpleng pananghalian sa isang restaurant. Ang nandun lang ay si Elena, si Marco, at ang 2 natitirang kamag-anak. Ito na lang ang birthday ko, dahil lahat to sa demonyitang asawa mo, Marco. Sinira niya ang lahat, sigaw ni Elena. Walang sinuman ang kumampi sa kanya. Mula nun, tuluyan nang umiwas si Charla sa pamilya ang asawa niya. Mahal, anong mangyayari sa atin? Tanong ni Marco. Ikaw ang magdesisyon. Ako, tapos na ako sa kanila. Wala nang Pasko, bagong taon, o kahit anong okasyon. Kung gusto mong maging mabuting anak, pumunta ka mag-isa, at lahat na gastos para sa kanila, mula sa sarili mong bulsa. Ang sahot ko, sa akin na, ang pera ng pamilya natin. Para sa atin na lang. Hindi ito negosasyon. Ito ay desisyon. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang nakakape, muling tumawag si Elena, hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip, ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bag. Sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon, naramdaman ni Carla ang tunay na kapayapaan.